Okay, this is reinforced concrete design, and our topic today is short column first. So we are going to base our approach in the book of NSCP 2015. So before you proceed, you must know the concept of beam design first because it is similar in short columns. So ito po ang short column. Ganito po kapandak. Makita nyo na parang mataba siya at pandak. Dalawa po ang klase ng short columns. Siyempre pati long columns dalawa din. Spiral at tied column. Ang tied column ay tulad nito, nasa letter A. Tied siya kasi naka-tied. Yan. Tapos spiral kasi spiral. Yan. Ito po ang example ng spiral sa totoong buhay. Sobrang hirap na ma-search ang totoong itsura ng spiral. Kasi hindi po siya common. Rare po ito. Mahirap kasi daw i-construct. At kukunti lang may alam na laborers, mga workers, na makapag ganito sa steel bar. Gagamit pa daw kasi sila ng bending machine. And kulang din sa kalaman ang mga civil engineers sa mga ganito. Dahil kukunti lang gumagawa nito. Maabak din yan sa pera. Okay? At saka circular column yung shape niya. Mas mahirap po yun gawin kaysa sa rectangular or square. Ito naman ang circular. Pagkaiba ng circular tied column at saka spiral column. Huwag po kayo malito sa pagkaiba nila. Kasi ang tied column, circular din po yan, pero hindi siya spiral. Tied siya. Bakit? Kasi tinali lang. Ayun o. Circle na tinali. So, types of columns. Tied columns, spiral columns. So, ito po ang example ng mga tied columns. Circular, tulad kanina. Square, rectangle, composite. Ano yung composite? Hinahaluan yan ng steel design. Yung I-beam na steel structure. Mamaya makikita ninyo yan. Or next time. So, ito. Most common is the square column. Properties. Ito yung pagkaiba ng tied column at spiral column in terms of properties. Isa is meron pong multiplier na 0.8 para sa PN. Ano yun, sir? Ito po yung nominal load capacity ng column mo. Ano yung nominal capacity load? Mamaya makikita mo yan. So, yung reduction factor naman niya, 0.65 sa tied column. Sa spiral column naman, 0.85 and 0.75. Tingnan mo na lang yung pattern. Pero, syempre, ngayon, since hindi mo alam anong purpose nito, wala ka masyadong pake. Makikita natin mamaya anong usefulness mga to. What is the multiplier? The multiplier, 0.8 for tied column and 0.85 for spiral column, is to counter possible eccentricities for column loading. True. Did you understand the statement? Ibig sabihin po niyo is wala pong engineer and workers na makakapag-center ng load sa pinaka-centroid ng cross-section ng column. That's very, very, very impossible. Parang, nilalagay mo sa pinaka-centroid yung whole load. Kahit hindi kaya na ng totoong tao. Siyempre, meron pa eccentricity. Doon, konti lang. Diba? Ito po yung formula pala ng capacity check ng column. Okay? Ultimate load is equals to phi nominal load capacity. Okay? So, ano yung PN naman yan? Ito po yung i-multiply na dito yung multiplier na 0.8 times PO. Ano yung PO, sir? Ito yun. CS plus CC. Medyo magulo, no? Basta, remember, always, lahat po ng mga capacity check ay always ganito yung formula nila. Na PO equals phi PN. Kung moment naman, MU equals phi MN. Pag shear naman, VU equals phi VN. Lahat po yan ay pang strength design approach. Tulad ng sinabi ko nung last video. Okay? So, yan. So, titignan natin mamaya dito yung derivation nila. Okay. Oopsie.
Dito guys, since hindi ko ma-zoom, o yan, para makita niyo lahat. Makikita mo dito na kung pinatungan mo ng load ang column. Example, kung ikaw ay superhuman, tas sobrang talino mo, so naisentro mo ang load talaga sa pinakagitna, at ikaw mismo ay worker, nalagay mo talaga sa center load. Yung, alam mo, magiging compression lahat yung section na yung magre-react is compression sa buong section. Kaya tingnan mo ito, uniformly distributed load. Pero kung tinagilid mo konti yung load, mangyari, hindi na siya balance. May tension na nangyayari dyan. And so, compression ang mostly, yung pinipindot ni load na PN, sila po yung compression. Yung iniiwan niya na malayo, magte-tension yan, mahihilan na yan, hindi na siya mapipindot. Dito naman sa mas malaking E, mas malayo yung PN, kukunti yung mapipindot, mahihila yung isang mas malaking area niya sa pinakamalayo. Okay? Ibalik natin sa ano. Yun naman. So, ito naman ang tinatawag na balance condition. Guys, ibig po sabihin ng balance condition ay kung nilagay mo daw ang load mo sa gilid at may eccentricity, dapat, ito, point out nito remember this, kung nakalagay ang load dyan, yung balance condition is kung gaano ka-intense yung compression na nangyayari sa steel dito na vertical steel dito ay parehas siya sa tension na nangyayari sa kabila niya. Okay? Or let's say both sides, syempre symmetrical naman ang column Yung isang side, compression. Parehas ang intensity niya sa tension sa kabila. It's like that. So, kung ang compression sa kabila ay 10 kN, dapat 10 kN din yung tension sa kabila. Yun po yung balanced. Pero pag, let's say, malapit yung load mo sa centroid niya or masyadong malayo, tendency, hindi na siya balance kasi pwede pong mas mataas yung compression ang nangyari kaysa sa tension or mas mataas yung tension kaysa sa compression. Kaya hindi balance yan. Okay? Gets niyo ang ibig sabihin ng balance? Parehas na intensity ng compression and tension. Magkabilaan po yun. Ito na po yung derivation naman ng formula ng column. Okay? Relax. This will not be stressful. So, imagine guys, meron po tayong column dito. Tapos biglang may dumagdag. Siyempre, nagkikerry yan ng beam, di ba? So may beam. Boom. Ayan yung beam. Kinonvert mo yung beam weight into column load. Yan na siya. Sinong magbubuhat dito? Si concrete. Sino pa ba? Meron tayong makikita dito na mga tuldok. Ito yung mga steel bar. Si steel bar. Yan. So, column at steel bar ang magsusupport sa load PN. Wala nang iba. Kasi ano bang makikita natin sa section ng column? Di ba, bakal lang at bato? Wala nang iba. Sila lang. Okay? After that, concept. Yan ang sinabi ko kanina. So, kung isummation mo to vertically, syempre, PN minus concrete minus steel. So, after mo na summation, ang next mangyari dyan, i-substitute mo na ang formula ng RC and RS. Saan galing yun? Galing po yan sa stress formula, guys. So, di ba, ang stress is equals to force over area. So, yung force over area, force over area, i-isolate mo yung force. Ito yung area, ito yung stress ng compression. Ang stress ng compression, 0.85 F prime C. Saan galing yun, sir? Galing po yan makikita niyo po yan sa beam design. Okay, kung paano nakuha yun. Bakit 0.85 nilagay yan para daw maging mas simple daw ang analysis ng
beam or column. Okay? Dito naman sa steel, wala siyang nilagay ng 0.85 kasi po steel yan. Walang problema kay steel. Ito po ay area tapos stress. Okay. Basta guys, galing po ang mga ito sa stress formula. Anong nangyari? Wala. Okay, next. Yung area of concrete naman, kasi di ba force over area yan? Itong RC, ang sakop niyan yung area ng cross-section. Pero area concrete yan. No? And dito sa column design, yung area ng compression ay yung mga concrete lang. Kaya i-minus mo yung area ng mga bakal. Kaya ang area of concrete ay equals to total area or area gross minus area of steel. Bilangin mo yung mga tig-circle dito na steel, no? So dito sa figure meron tayong 8 sila. So alam mo naman ang area ng circle. I-minus mo lang 'yan. Ganoon lang naman. Tapos yung area ng steel, syempre yung mga circle, bilangin mo lang sila, i-total mo lang yung area ng mga 'yan. Ganun. Tapos yung steel stress na Fs, saan mo nakuha yan? Yan po yung madalas binibigay na yan. And madalas po ginagawang ano yan? Yielding stress. Yun po yung maximum na kaya ng bakal. Yielding stress. Fy. Okay? Right. Pati din po yung Fc pala. Binibigay po yan lagi. Yan po yung kaya. Yung capacity, stress capacity ng concrete. Kung kailan siya mag-fail pag nagbuhat siya ng load. Okay. So after this, tingnan mo, na-transpose ko lang sa kabila, yan na yung formula. Next. So ngayon, for possible eccentricity naman, kasi tingnan mo to, superhuman, ang Diyos lang makakagawa ng ganito. At wala namang labor na makakapag-perfect na ang concrete ay walang butas sa loob. And alam mo, yung sobrang perfect at smooth na smooth, tapos patungan mo ng load ng PN, wala pang makakapaglagay ng PN sa pinaka-center dito. Meron pong pagkakamali ng mga tao yan, may eccentricity pa rin dyan. So for possible eccentricity, i-multiply natin daw yung multiplier na binanggit ko kanina na 0.8. So for tied column, kung tied column siya, tulad nitong nasa figure, rectangular, which is obviously tied column, ganito na po. Minultiply ko na yung multiplier na 0.8 sa ating nakuhang last equation nung nag-derive tayo kanina. Yan, 0.8 times all. O, ganun na. For a spiral column, yan naman, 0.85 naman sa kanya pag spiral. Okay, ituloy natin. Next, including the reduction factor naman. Kasi nagmula tayo sa formula na PU equals VPN, yung capacity check. Okay, bear with me guys. So dito, PU equals VPN. So, yun, nilagyan ko na ng reduction factor. Tapos, nilagay ko na lang dito yung na-derive natin kanina sa last slide na 0.8 times something. Okay? Same din sa spiral. Yan lang. Boring ba guys? Next, yan na. Lagyan na natin ng reduction factor na 0.65 at 0.75 corresponding kung tied siya or spiral. And then dapat ang area ng steel ay nasa minimum ng 1% ng area gross or total area ng cross section. Tapos maximum niya 8% ng area gross. Bawal pong lumagpas sa dalawang region na yan. Dalawang point pala. Okay? Bawal po mag 9%, bawal mag below 1%. Basta standard lang yan. Take note nyo lang to. Memorize nyo lang. Huwag nyo lang tanungin kung bakit. Yan lang muna. Additional formula of PN by moment. Ayun naman. Kung i-consider naman natin si moment, kasi kanina,
Actual load lang ang kinonsider natin. Siyempre, kung may eccentricity, guys, may moment. Bear with me, guys. So, ganun lang naman. Ngayon, mayroon na moment. Hindi ko lang nalagay pala dito yung moment. Since mayroong P times E, mayroon ng moment. Okay? So, there is only mu if you are sure that there is an eccentricity and you know its value. So, similar po ito sa beam design. Kung makikita niyo ang beam design. Tapos, siyempre, tingnan niyo, no? Komplikado, no? Ano kayang nangyayari dito? Bakit maraming numbers, maraming symbols, parang alien subject? Let me explain. So, ito po ang top view ng column. And for example, meron tayong tatlong steel bar sa kabila, tatlo din sa kabila niya. And ang center ay yung centroid. Itong cross na to, sa may NA, itong NA na yan yung centroid. Yung neutral axis, guys, ayun po yung gravitational centroid ng cross-section. And then, binaliktad ko na lang, ganito na lang orientation sa pag-analyze ko dito para maalala niyo ang beam design. So, dito sa tension side ng steel, ito, natetense daw to. Siyempre, kung lumayo ang load sa center, ang mangyayari, pipindutin niya itong malapit sa kanya, itong blue area. Kaya compression siya kasi napipindot. Sa kabila, na hindi napipindot, imbis na mapindot, mahihila na. Kaya na i-stretch. Ibig sabihin nun, tension, hindi na siya compression. Ang neutral lang, guys, so either compression or tension lang ang nangyayaring reaction sa cross-section ng beam or column. Or sa lahat, actually lahat. Sa neutral axis lang, dito zero ang compression and tension. Dito yung pinaka-border nila. Zero dito. Walang compression, walang tension. Kumbaga, hindi mainit, hindi malamig. And okay, so ito sa mga compression dito, nirepresent ko na into loads. So yung area ng concrete, kasi kung pinipindot ng load yung area dito ng blue, nire-resist yan ni concrete. Kaya meron tayong concrete load. Nakikipagtulungan din si bakal. Kaya meron tayong steel load or CS. And uniformly distributed si concrete kasi siya po yung uniformly distributed. Siya po yung area. Si bakal, imbis na area ang ilagay mo, i-assume mo na lang na point ang mga tatlong bakal na yun, point load. Kaya yun, area is Fs, parang point na lang siya. Para hindi ka na din mahirapan. Dito naman sa tension side, point na din yung tatlo. Kinonvert into iisahang load. ESFS imbis na tatlong arrow, iisa na lang. Total area na lang yung ES. Okay? Gets? Ito, hindi ko na-explain mga to. Ito, effective depth, yung C. Ito yung actual compression fiber. Tapos yung A, ito pala ang compression fiber na dapat, pero yung for analysis purposes, ni-multiply natin ng 0.85 yung FC ito. Yung sa beam design dati. 0.85 times FC. Ang purpose po ng 0.85 para po i-reduce natin yung C into mas maliit na fiber na A. Siya po ang dahilan bakit rectangular na yung uniformly distributed load ng compression dahil kay 0.85. Nireduce natin ang C into A, tapos sabay ginawa nating rectangular na ang shape ng uniformly distributed load. Kasi kung hindi mo i-multiply yan ng 0.85, wala ng A, C na lang ang i-consider natin. Pero hindi na rectangular yung uniformly distributed load ng compression, kundi magiging curve na siya. Mas mahirap nun i-analyze. Kaya minumultiply ng 0.85 para maging rectangular siya. Mas madali kasing i-analyze mas madali talagang i-analyze pag rectangular yung uniformly distributed load. Simple as that, guys. Ganun lang naman. Period. Okay, so yung B is yung beam width
I mean beam width, column width. Tapos yung D prime, ito yung depth naman ng compression bars. Tapos yung A half lang yan ng A. Kasi yan naman ang centroid ng ating area na blue, na A. Tapos yung E, eccentricity naman, kung saan malolocate ang P. Ganon lang naman. Kung hindi niyo po na-gets, backward lang yung videos, ulitin niyo lang ulit. So, ganyan guys, mag-summation moment na tayo para naman sa moment. Balikan natin yung topic natin about moment. Okay, moment. Focus on the moment first. So, yan, summation moment at tension bars. So, dito sa bandang tension bars, hindi ko kasi minarakahan kung anong point yan. Let's say, point A sana. Huwag na lang. Basta, magsa-summation moment tayo at the tension bar and then equals to 0. So, dito yung reference point natin. So, Pn times E plus Y. Ito, nagmo-moment na tayo guys. So, Pn. Yan yung Pn, yung P. Okay? Tapos, yung moment arm niya, Y plus E. Siyempre. Positive kasi clockwise. Okay? Clockwise is positive. Tapos, yung blue, itong compression, minus. Ima-minus natin sila kasi counterclockwise ang rotation. Kung hindi niyo po alam ang summation moment, balikan niyo lang po statics of rigid bodies. So, to CS muna, minus CS. Yan. Tapos, ano yung moment arm ng CS? Ito, D minus D prime. Yan. Distance kasi ng centroid yan ng compression bars. Kaya D minus D prime. Tapos minus CC. Yan, CC. Anong moment arm yan? D minus A half. Kasi doon po yung centroid ng ating area na blue. Tapos i-substitute mo na yung mga laman ng CS and CC. Galing sa stress formula. Tadan! Pero parang, wait lang, hindi yung nakikita kasi putol yung video. Yan. Oops, nag-hang. Okay, tadan guys. Tadan. Okay. Next. Formula of composite naman, for example. Guys, kahit ano pong mangyari sana sa column, alam niyo pong i-derive. Ito is, diniderive ko lang, huwag niyo pong i-memorize na, oy, alam ko yan, composite. So, ang formula niya, huwag niyo gawin yun. I-derive niyo na lang. Kasi, pwedeng paiba-iba yung section, okay? So, kung nag-insert daw tayo ng I-beam na steel sa loob ng concrete, sino bang gagawa dun? Wala akong nakitang ganyan, pero possible naman. This is to improve the compressive strength of the column, okay? So, sinuksukan natin siya ng steel kasi hindi tayo satisfied sa mga steel bars, okay? And so, yan. Patungan mo ng load ulit. Tapos, i-resist ni concrete. Sino pa ba? I-resist ni steel bar. Meron pa. I-resist ni I-beam na steel. So, tatlo na ang support dyan. Nakikita mo na kung paano nadiderive yung formula, okay? Concept. Ayan, huwag niyo basahin yan. So, yung summation forces, i-add mo lang to. Siyempre, yung red, ima-minus mo sa blue. Ay, magkaaway yung red at blue eh. Kaya yan ang mangyari. Yan, minus yung lahat yung R. Tapos substitute mo yung stress formula. Then i-transpose mo sa kabila. Then for possible eccentricity ulit, kasi walang perfect na tao na makapaglalagay ng PN sa pinaka-centroid ng column. Meron pa ba? Siya na lang laging maging engineer natin o maging worker natin. Kung kaya na palang ilagay ang PN sa pinaka-exactly centroid na walang pagkakamali. So, for possible eccentricity, kasi lahat tayo nagkakamali, yan, multiply natin ng 0.8.
pagdagdagan naman daw natin ng reduction factor, yan, meron na siyang reduction factor. VPN is equals to aham-aham, ayun na. Yan, so 0.65 for tide. Oh. Yan, hindi nakikita ata. So, yan po yun. 0.65 for tide, yung reduction factor. Minention ko na po yung kanina, guys. Okay, let us proceed to problem solving. Okay guys, so I hope na naintindihan nyo na yung topic kanina, yung concept, paano na-derive ang formula ng VPN. Kasi ang goal po natin, mag-stress check. And binanggit ko na po yung general procedure ng ating reinforced concrete design nung last video. Okay, problem muna. Problem 1, very easy. A square tide column, 400 mm on each side, is reinforced with 8 pieces of 25 mm diameter bars with Fy or yielding ng ating tension bars na 275 megapascal, assuming compressive strength is equals to 22 MPa. Determine the ultimate axial load capacity of this column. So mag-stress capacity, mag-capacity check tayo. Problem 1 solution, okay? Ito daw, so ito yung hinahanap. Kailangan po equal sila or dapat mas mataas man lang si VPN para po matawag na safe ang ating capacity ng column. Bear with me guys, this is so boring actually, so just bear with me. Derive. Yan. Remember guys, yan yung nasa problem. Kung i-interpret natin yung nasa problem, wala naman siyang binanggit na I-beam doon, di ba? Na bakal. Kaya typically, ang bakal natin ay steel bar and concrete lang ang nagre-resist. Derive, okay? Yan, summation na. Yan. Minus, di ba? Tapos transpose. Ay, wait lang. Where muna, where? Ilagay mo yung mga properties nila. Galing sa stress formula, alam mo niyan. At bakit naging 0.85 yan? Sinabi ko na yun kanina. Tapos yan, Fy, yung Fs, ginawa kong Fy. Kasi yan po yung in-assume ko na ganito na po yung stress na nararamdaman ni steel bar. Para po makita natin kung ano yung pinaka-ultimate niya. Kasi ultimate load ang hinahanap. Kung gusto mo ultimate, i-assume mo na ang nararanasan ng steel bar mo na stress ay yung maximum din na Fy. Kung hindi ultimate, hindi na Fy. Tapos ang multiplier mo kasi tide beam 0.8. Ito ulit ay para saan? Minumultiply lang ba na walang kwenta? Yan po ay para ma-counter ang possible eccentricities. Kasi nagkakamali ang tao. Okay? Yan, substitute na natin. Ito na po yung na-substitute galing dito. Ano pa? Yan. Don't forget na yung AG, yung AC mo, concrete area, ay dapat alisin mo doon ang steel bar area. Kaya total area of the cross-section minus steel bar area para maging concrete lang ang maiiwan para sa compression. And then, yan naman, minultiply nung ko na naman ng, anong nangyari dito? Sinubstitute ko na pala yung mga given kanina. Yung mga given kanina guys no worries guys. Yung mga nakasulat lang sa problem, sila, diniretso ko nilagay dito. Ganun lang naman. Tapos nagrambulan na sila lahat. Ay, wait lang. Sinilagyan ko lang muna ng reduction factor fee. So, yung PN, naging VPN, hindi dapat lagay mo din dito ng fee sa kabila. Okay? And wag niyong kalimutan na 0.65, always yan, para sa tide column.
And alam mo, magrambulan na sila. Hanggang sa, yan, 2079.214 kilonewtons. Remember guys, ng VPN ay equals to PU. Kaya ang PU ay equals din sa answer ni VPN. Kaya 2079.214. Ito na po yung ultimate load capacity. So okay. Ganito na daw dapat ganito yung maximum na dapat nilalagay natin na load sa column. Kung lumagpas na dito sa PU, kung let's say naging 280 na, masisira na si column. Gets? Kung below PU, let's say 2,000 lang, hindi pa siya masisira. So ito lang, gagamitin mo tong number para alam mo kung anong limit ni column mo. Alam mo kung kailan siya mawawasak. Gets? Ang goal po ng civil engineer is para po mapanatiling safe at matibay ang mga structure. Kaya po tayo nag-solve ng capacity niya. Okay? Okay, so yun lang. Goodbye guys.